Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako ngunit hindi pa rin kayo sumampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay katiyakan. Sa buhay, maraming bagay ang hindi sigurado. Hindi sigurado ang kinabukasan. Hindi sigurado ang relasyon. Hindi sigurado ang trabaho, kalusugan o kahit ang sarili nating kakayahan. Kaya madalas puno tayo ng tanong at takot. Ano ang mangyayari sa akin? Naranasan mo na bang matakot sa hinaharap dahil wala kang kasiguruhan? Yung parang gusto mong kumapit sa isang bagay na sigurado, pero hindi mo makita kung saan. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Juan, si Jesus ay nagbibigay ng isang matibay na pangako. Hindi lang basta salita kundi katiyakan. Ang lumalapit sa akin ay hindi ko itataboy at ibabangon ko siya sa huling araw. At dito natin makikita ang salitang sumasaklaw sa buong mensahe, yung katiyakan. Mga kapatid, sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay." Ibig sabihin, siya ang pinagmumulan ng tunay na kabusugan, ng tunay na buhay. Ngunit hindi lang ito tungkol sa kalusugan, hindi lang ito tungkol sa kasalukuyan, hindi lang ito tungkol sa kabusugan. Ito'y tungkol sa hinaharap. Dalawang mahalagang pangako ang ibinigay ni Jesus. Una, ang lumalapit sa akin ay hindi ko itataboy. Ibig sabihin, walang taong lalapit kay Jesus na kanyang tatanggihan. Kahit gaano ka pa kamakasalanan, kahit gaano ka pa napalayo, kahit gaano ka pa kahina, kapag lumapit ka sa Kanya, tatanggapin Kanya. Ito yung katiyakan ng kanyang pagtanggap. Ikalawa, ibabangon ko siya sa huling araw. Ibig sabihin, ang relasyon natin kay Kristo ay hindi nagtatapos sa mundong ito. May pangakong buhay na walang hanggan. May pangako ng muling pagkabuhay. At ito ang katiyakan ng kanyang pangako. Sa isang mundo na puno ng uncertainties, nagbibigay si Jesus ng isang bagay na hindi kayang ibigay ng mundo. At ano yon? Siguradong pag-asa. Sure hope. Ngunit may isang kondisyon. Lumapit at sumampalataya. Hindi sapat na kilala mo si Jesus. Hindi sapat na naririnig mo ang kanyang salita. Ang paanyaya ay napaka-personal. Lumapit ka. Manampalataya ka. Magtiwala ka. At narito ang pinakamalalim na katotohanan. Ang katiyakan na hinahanap mo sa buhay ay hindi matatagpuan sa sitwasyon, kundi sa relasyon kay Kristo. Minsan kasi hinahanap natin ang seguridad sa pera, sa tao, sa plano, pero lahat ng ito maaaring mawala, maaaring masira, maaaring maglaho. Pero si Jesus, hindi nagbabago.
Ang kanyang pagtanggap, hindi nagbabago. Ang kanyang pangako, hindi nagbabago. Kaya ang tanong ay hindi sigurado ba ang buhay ko? Kundi dapat ang tanong, nakaangkla ba ang buhay ko kay Kristo? Dahil kapag siya ang sandigan natin, kahit magulo ang paligid natin, mayroong katiyakan pa rin. May assurance pa rin. At ngayong panahon ng Pasko ng pagkabuhay, inaanyayahan tayo ng Diyos na ilagay ang ating katiyakan sa Kanya. Sa Kanya lang. Lumapit tayo sa Kanya, huwag tayong matakot. Magtiwala tayo sa Kanya kahit hindi pa malinaw ang lahat. Manampalataya tayo sa Kanya kahit ba may pagduduna kung minsan. At araw-araw, ipaalala mo sa sarili mo, tinatanggap ako ng Diyos. May hinaharap ako sa Kanya. Hindi ako nag-iisa. Simulan natin sa simpleng hakbang. Lumapit tayo sa Kanya sa panalangin, sa Kanyang salita, at siyempre, sa Eucharistia. Dahil sa Kanya, may katiyakan ang ating buhay, ngayon at magpakailanman. Tingnan, pag nilayan natin, saan ko hinahanap yung katiyakan sa aking buhay? At paano ako tinatawag na ilagay ito kay Jesus? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ang aming katiyakan sa gitna ng kawalan ng kasiguruhan. Salamat sa iyong pangakong hindi mo kami itataboy at bibigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo kaming lumapit sa iyo araw-araw at magtiwala sa iyong pag-ibig. Patatagin mo ang aming pananampalataya at punuin mo ang aming puso ng kapayapaan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.